Ako nga pala si Rima. I can't believe I'm finally sharing my life story with you guys. Meron akong long-term boyfriend. Nakilala ko siya sa isang youth camp na dinaluhan ko noong nasa college pa lang ako. Nagkamabutihan kami hanggang sa formal siyang manligaw at sinagot ko rin naman siya kalaunan. Mabait at malambing na boyfriend naman si Randolph. Palagi siyang naglalaan ng oras para sa akin at ganon din naman ako sa kanya. Kilala na rin siya ng pamilya ko at mga kaibigan ko. Ang problema nga lang, palaging nababanggit sa akin ng closest friend ko na meron silang hindi magandang kutob kay Randolph. Kahit na hindi pa naman nila ito napapatunayan. Huy, dali, bilisan niyo kumain. Excited na ako mamasyal. Wow, ganun ka ba ka-bored sa work mo? At parang ngayon ka lang nakalabas ng hawla. Hayaan mo na ako. Marami lang deadline sa work nitong nakaraan. Kaya ultimo weekend ko halos gamitin ko na para makatapos ng trabaho. Ramdam ko nga. Ano ba yan? Ano bang gagawin ko? Naku, paano na? Ayo, tingnan mo itong isang to. Misa na nga lang tayo magkita-kita. Mukhang wala pa dito yung utak. Kanina pa nga yan ganyan. Hoy, babae! Rima! Uy, bakit? Ay naku, sinasabi ko na nga ba? Lumilipad na naman ang brainsong ng babaitang to. Sorry, si Randy kasi. O bakit? Ano naman ang issue ng jowa mo? Magkikita kasi kami ngayon. Kaso, hindi niya kabisado yung papunta rito sa mall eh. Ano? Magkikita kayo? Di ba may lakad tayo ngayon? Isinabay mo pa talaga, ha? Hindi. Saglit lang naman kami magkikita. May hiwalay na lakad din kasi siya. Aha, makikipagkita sa babae niya. Charing! Uy, grabe ka ha. Basta ako, quiet lang. Alam niyo kayo, grabe na yung pang-judge niyo kay Randolph. O bakit wala naman akong sinabi Tahimik nga lang ako Etong si Darcy ang pagalitan mo. Charing nga, diba? Joke lang, diba? Unless... Ay wait, tumatawag na siya. Hello, Hal? Mahal, kakababa ko lang ng bus. Anong next na sasakyan ko? Hindi, wag na. Lakarin mo na lang. Hindi ko kabisado tong lugar eh. Hindi ko alam kung saan papunta tong mall na sinasabi mo. Nasaan ka na ba banda? Anong street ka na? Hindi ko nga alam kung anong lugar to eh. Patingin nga. Picturean mo yung location mo tapos send mo sa akin. Share ko sa'yo yung live location ko para maituro mo sa akin yung daan. O sige, ganun na lang. Share location na lang. Okay. Mahal, kita mo na? Wait. Oo, kita ko na. Ano next? Bale, kumanan ka dyan, tapos may tatawiran kang footbridge. Okay, sige. Tawagan na lang kita ulit, mahal, kapag naligaw ako Sige. See you. Bye-bye. Ayan kasama ang tropa pero jowa ang inaatupag. Ang dami niyo namang sinasabi eh. Kikitain ko lang naman saglit tapos aalis din siya. O sige na, kumain na tayo para makapamasyal na. Ay, mabuti pa nga. Nakainis naman. Hanggang ngayon, bad trip ka pa rin? Kasi naman, ang aga-aga natin umuwi. Wala pang alas 9 oh. Hindi na nga kasi ako pwedeng magpagabi. May pasok pa ako bukas. Ako rin, gusto ko na rin magpahinga. O, di magpahinga. Ano pa nga ba magagawa ko? Nag-decide na kayo. Teka lang ha. Si Randolph tumatawag. Hello, Hal? Hello, Hal. Sa bahay ka na? Oo, bakit? Good. Magpapaalam na kasi sana ako na matutulog na ako eh. Grabe kasi antok ko. Ganun ba? Ang akin naman yata. Nakauwi ka na ba sa inyo? Oo, Hal. Kanina pa. Maaga natapos yung lakad ng tropa eh. Okay. Sige.
So, good night na. Yes, mahal. Good night. I love you. I love you too. Bye-bye. Aga namang good night niyan. Ay, oo nga eh. Nagtataka nga rin ako, parang ang agang matapos nung lakad nila. Usually inaabot sila ng madaling araw. Pero, what if totoo? Hay nako, tama na nga yan. Umiiral na naman yung pagka-paranoid niyo eh. Ano, ba't ganyan kayo makatingin? Hindi ka ba curious? Ay, ewan ko sa'yo. Wait, may naisip ako. Ano? Di ba, nag-share siya ng live location sa'yo kanina? Oo. Bakit? Tingnan mo nga, baka hindi pa na-off. Tapos? Para saan? Para malaman natin kung totoo yung sinasabi niya na nakauwi na siya sa bahay niya. Tsk, wag na. Hindi naman kailangan eh. Try lang naman eh. Hindi magsisinungaling sa akin si Randolph. May tiwala ako sa kanya. Kung may tiwala ka, bakit ka matatakot mag-check, di ba? Oo nga naman, check lang naman eh. Ay, okay fine. Para matahimik na kayo. Oh, eto na. I-check ko na. O nasa na siya? Nasa bahay na? Parang nandun pa rin siya malapit sa mall na kinainan natin kanina. See? Sabi ko na nga ba, nagsisinungaling yung lalaking yan. Baka naman hindi lang nag-update yung maps kanina. Imposible. Kanina pa kayo nagkakachat sa messenger eh. Siguradong may ibang ginagawa yung jowa mo. Anong gagawin ko? Patingin nga, nasan ba siya exactly kasi? Wait, parang alam ko kung anong meron dito sa lugar na to ah. Ano? Huli ka puntahan natin. Wait lang, Darcy, ano ba? Huwag mo akong hilahin. Darcy, saan ba tayo pupunta? Alamin natin kung anong ginagawa ng jowa mo. Teka lang. Oo na, sasama na ako. Ano bang ginagawa natin dito, bakla? Oo nga, magtatatlong oras na tayong nakatambay dito oh. Gabing-gabi na. Kung tama ang hinala ko, nandyan ang jowa mo sa motel na yan. At siguradong maya-maya, tapos na ang oras niya at palabas na rin siya. Kaya hintay na natin siya. Pero hanggang anong oras tayo maghihintay? Ay, shh, may palabas pa kasi na yan. Mams, si Randolph nga yan. Kita mo na? Sinasabi ko sa'yo eh. Sino yung kasama niyang babae? Kilala mo ba yan? Oo. Tropa nila yan. Gigigil talaga sa demonyong to! Hi, Randolph! Darcy! Teka lang, huy! Hi, cheater! Darcy? Anong ginagawa niyo dito? Darcy, halika na kasi. Mahal? Wow! The audacity to call her mahal? Huling-huli naman na nang bababae ka. Teka, mali kayo nang iniisip. Anong mali? Sige nga, anong ginagawa mo sa motel kasama babae niyan, ha? Considering na sinabi niya kanina kay Rima na nasa bahay lang siya. Ha! Professional liar! Rima, no. Huwag kang maniwala sa kanila. Ano lang, bigla lang nagkayayaan kanina nung nasa bahay na ako. Mahal. Uy. Tama na, Randolph. Huling-huli ka na. Nakatingin kami sa shinare mong live location kanina pa. Pero walang nagbago. 3 hours kang nandito. Ibig sabihin, simula kanina, nung tinawagan mo ko sa phone, nandito ka na talaga. So, naghinala ka sa akin? Pinagdudahan mo ako? Hindi ka naman ganyan dati ah. Sino nagturo sa'yo niyan ha? Ikaw, Darcy? Well, Kung ano-ano na lang talaga pinapasok niyo sa utak ni Rima eh, no? Proud ka na nakakasira ka ng relasyon? wow! Sa'yo pa talaga nanggaling yan. Sino bang gumagawa na kasisira nyo? Sino ba yung nangaliwa, ha? Sige nga. Alam mo Rima, tara na. Sumama ka sa akin. Ihahatid kita sa inyo. Sama ka ng sama sa mga to, nilalason lang nila utak mo. Bitawan mo ko!
Tiwalang-tiwala pa naman ako sa'yo. Buong-buo pa naman yung loob ko na wala kang ginagawang masama. Tapos malalaman ko, ito pala yung inaatupag mo. Mali nga kasi iniisip nyo. Ito kasing mga kaibigan mo kung ano-ano na lang. Tama na, Randolph. Huling-huli ka na. Huwag mo nang ibaling yung sisi sa kanila. Umuwi kang mag-isa mo. Dahil hindi ako sasama sa'yo. Ang totoo, matagal nang sinasabi sa akin nila Darcy at Alice na nakakaramdam sila ng hindi maganda kay Randolph. Kesyo, mukhang womanizer daw siya at parang hindi marunong makontento sa isa. Wala naman silang patunay noon kaya palagi kong pinagtatanggol si Randolph sa kanila na madalas ay humahantong sa pikunan. Pero since then, binawas-bawasan nila ang panghuhusga sa boyfriend ko hanggang sa eto na nga, dumating na ang time na kinatatakutan ko. Ang mapatunayan na totoo ang hinala ng mga matatali kong kaibigan. Sobrang sakit na malamang pointless pala lahat ng pagtatanggol ko sa boyfriend ko kasi apparently matagal na niya pala akong niloloko nang wala akong kamalay-malay. Nang makita nga ng mismong mga mata ko ang kalokohan ni Randolph, agad akong nakipaghiwalay sa kanya. Pero mayat maya din ang pagmamakaawa niya na balikan ko siya. Makailang ulit siyang nangako na hindi na mauulit ang ginawa niya. Hindi siya tumigil sa pangumulit at panunuyo na patawarin ko siya. At makipagbalikan ako sa kanya. Hay, sa bahay ko na lang tatapusin tong mga to. Magpapahinga muna ako saglit pag uwi ko. Hi teacher, pauwi ka na? Oo. Iuuwi ko lang tong mga module ko. Okay, daming gawain no? Ay, sinabi mo pa. O sige, go na. Pahinga ka na. At mukhang kanina pa naghihintay yung sundo mo. Sundo? Oo. Sino? Sino pa? Eh di yung boyfriend mo. Bruha ka. May iba ka pa bang ini-expect? Hindi ko na boyfriend yun. What? Break na kayo? Last month pa. Sorry, hindi ko alam ah. Okay lang. Pero kung break na kayo, ba't kanya hinihintay sa labas? Ewan ko. Baka may iba nang sinusundo. Oh well, I'm sure ikaw pa rin ang pakay niya. Anyway, ingat ka pa rin sa pag-uwi. See you tomorrow! Thank you. See you. Diretso ka na dito. Saglit na naman tayo promise. Okay, sige. Palabas na rin ako ng school. Okay, ingat. See you. Bye. Ay, ano ba naman yan? Akala ko pa naman makakauwi na ako ng diretso sa bahay. Hi Rima, Randolph, papauwi ka na? Hatid na kita. no kasi, Tara, para hindi ka na maglakad. Nakahiram ako ng kotse sa trope. Rima, look. I'm sorry. Alam kong nasaktan kita. Pero mag-iisang buwan na tayong ganito Pinagsisisihan ko na yung nagawa ko. At nangangako ako na hindi na mauulit yun. Please, bigyan mo naman ako ng isa pang chance pero bakit kasi pinipilit mo pang makapagbalikan sa akin? Bakit hindi na lang yung Stephanie yung gawin mong girlfriend? Tutal, mukhang nagkakasundo naman kayo. Hindi ko siya mahal, Rima. Alam mo naman yun Hindi ka pa ba kumbinsido na ikaw yung mahal ko? Anong pwede kong gawin para maniwala ka? Hindi ko alam. Siguro, hindi na tama yung nakikipagkita ka pa sa akin. Nakapagdesisyon na ako na makikipaghiwalay sa'yo. Kaya, wag mo na akong guluhin, please. Wag mo na akong lituhin. So, nalilito ka pa rin?
Ibig sabihin, may natitira pang space ang puso mo para sa akin. Sa ngayon, oo. Pero siguradong mawawala rin to. Bakit kasi pinipilit mong mawala yung feelings mo kung pwede mo namang i-entertain? Hindi na, Randolph. Niloko mo na ako ng isang beses. Sapat na yon. Baka nga, hindi mo lang ako isang beses na niloko eh. Baka matagal mo nang ginagawa yan at isang beses pa lang kitang nahuli. Rima, please. Kahit hindi na para sa akin, kahit para sa'yo na lang, wag mo nang pahirapan yung sarili mo. Randolph, Alam ko naman kahit papano naiisip mo pa rin ako. May parte pa rin sa puso mo na gusto akong patawarin. Yun na lang yung pakinggan mo. Please. Rima, sa totoo lang, simula nung naghiwalay tayo, gabi-gabi na akong hindi makatulog eh. Madalas na rin akong magkasakit kasi hindi na rin ako makakain ng maayos. Hindi ka ba naaawa sa akin? hindi mo naman kailangang pabayaan ang sarili mo nang dahil lang sa naghiwalay tayo. Alagaan mo ang sarili mo kahit wala na tayo. Pero para saan pa? Bakit ko pa aalagaan yung sarili ko kung wala ka na? Ano pang saysay ng buhay ko, di ba? Randolph, kailangan ko na talagang umalis. Sige na, may dadaanan pa kasi ako eh. Saan ka ba pupunta? Samahan na kita. Ay, magkikita kami nila Darcy. Sila Darcy na naman. Alam mo, sila yung dahilan kung bakit nagkakasira tayong dalawa eh. Pwede bang bawas-bawasan mo naman yung pakikipagkita sa kanila? Ano? Hanggang ngayon ba sila pa rin yung sinisisi mo? Nakalimutan mo na yata na ikaw yung gumawa ng mali at tinulungan lang nila akong mahuli ka. Oo na, mali na kung mali. Inaamin ko naman eh. Pero halata namang ginagatungan lang kasi nila yung issue para lang lalong lumaki. Kung wala kang sasabihin maganda sa mga kaibigan ko, excuse me. Aalis na ako. Bye. Rima, sandali lang naman. Rima! Sinabi niya yon? Kasalanan pa namin, ganon? Ha! Sumusobra na talaga yung tukmol na yan ah. Kaya nga iniwan ko na lang siya doon. Naiinis lang ako eh. Sus, baka naman konting pawat, konting drama lang yan, bumigay ka na ulit. Hindi na no? Ano ko, tanga? Para naman akong kumuha ng bato na ipupukpok sa sarili kong ulo. Siguraduhin mo lang. Mukhang may pagka-manipulative pa naman yung Randolph na yan. True, naku talaga. Kami pa yung pinagmumukhang masama. Pag nakita ko talaga yung tarantadong yan, makakarinig talaga sa akin yan eh. Eh paano yan, Rima? Paano kung hindi kanya tigilan? Mukhang wala siyang balak sumuko eh. Ang hirap kasi ng sitwasyon nyo. Alam niya kung saan ka nakatira at alam niya kung saan ka nagtatrabaho. Kaya pwede kanyang puntahan anytime. Eh di manggulo siya hanggat gusto niya. Kahit ano namang gawin niya, hindi na babalik yung dati kong feelings para sa kanya. Sapat na yung isang beses niya akong naloko. Ang tanga ko naman talaga kapag naulit pa yun. Hindi nga tumigil si Randolph sa pangungulit at pagdadrama para lang kaawaan ko siya at patawarin. Sa tuwing ginagawa niya yon, lalo lang akong naiinis sa kanya. Aminin ko nakakaramdam pa rin ako ng konting panghihinayang sa kinahinatnan ng matagal naming relasyon. Pero buo na kasi ang loob ko noon na hindi na ulit ako makikipagbalikan pa sa kanya. Natatakot ako na baka saktan niya lang ulit ako at masayang ulit ang panahon na ibibigay ko sa kanya. Nung una panay ang paninisi ni Randolph sa mga kaibigan ko at mas lalo kong kinainis yun. Pero habang tumatagal, napapansin kong nababawasan ang pagsasalita niya ng hindi maganda tungkol sa kanila. Sa halip, wala na siyang ibang bukang bibig, kundi ang pagmamakaawa at paghingi ng sorry. Paulit-ulit, walang tigil. Hindi siya napagod na suyuin ako kahit paulit-ulit ko lang din siyang tinataboy. Nagumpisa akong maniwala na siguro nga ay sincere siya sa paghingi ng tawad. At nagsimula din akong buksan ang tela ko sa lahat ng mga paliwanag niya.
Salamat naman, Friday na. Makakapagpahinga na rin sa wakas. Teka, bakit may lamesa rito sa labas ng bahay? Kuya? Kuya Chad? Kuya? Bakit may lamesa sa labas ng bahay? Randolph? Yun oh, buti naman nakauwi ka na. Mag-aalas 7 na. Ganun ba karami yung workload mo sa school? Oh, anong ginagawa mo rito? Ito naman, nakalimutan mo na. Birthday kaya ng pamangkin mo, si Louie. Birthday niya ngayon? Ay, Shems! Oo nga no, nawala sa isip ko. My God! Kita mo na, buti pa ako naalala ko. Teka, nasan si Louie? Ayun, pinatulog ko na. Napagod sa pakikipaglaro kay Randolph eh. Kanina ka pa rito, Randolph? Oo, magbubukas na nga sana kami ni Kuya Chad ng beer eh. Kaso nangulit yung bata na maglaro daw kami, kaya pinagbigyan ko muna. Namiss ka nung anak ko eh. Tagal mo na kasing di nakakapasyal dito. Ay, oo nga pala. Kumain ka na sa kusina. Nagluto ng spaghetti yung ate mo. Tapos may dala namang lechon manok tong si Randolph. Okay. Alam mo, sayang nga kay ni Rima eh. Ang tagal nyo na din ha. Nagulat nga ako nung sinabi niya na wala na nga kayo. Wala kuya eh. Nasaktan ko siya eh. Kaya ayun, nauwi sa hiwalayan. Pero ikaw ba, pinagsisisihan mo na ba yung mga nagawa mo sa kapatid ko? Oo naman kuya, sobra. O yun naman pala eh. Nagsorry ka na ba sa kanya? Matagal ko nang ginawa yun kuya. At ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Hindi ka pa rin niya napapatawad? Hindi pa eh. Nako, siguradong mapapatawad ka na noon. Naiiya lang umamin yun. Ano? Nandiyan na naman si Randolph? Oo, magkainuman sila ngayon ni Kuya Chad. Okay lang sa kuya mo? Ewan ko. Siguro, pinapakisamahan lang. Birthday kasi nung anak niya eh. Nako ha, baka mamaya kung todo pawa sa kuya mo yan. Mukhang hindi naman. Sa nakikita ko, mukhang totoong nagkakasiyahan naman sila. Matagal din naman kasi silang hindi nagkita eh. Well, sana hindi na maulit yung pagpunta niya dyan sa inyo. Rima? Rima? Po, kuya. Halika nga dito sandali. Mams, wait lang ha. Tinatawag lang ako ni kuya. Sige, magre-ready muna ako. May rampa ang lola mo ngayon. Sige, ingat ka. Bakit kuya? Halika. May pag-uusapan tayo. Huh? Ano yun? Totoo bang matagal na nagsosorry sa itong si Randolph? Oo kuya. O yun naman pala eh. Bakit di mo papatawarin? Kuya. Alam mo, kung ano man yung nagawa niyang mali sa'yo, sigurado akong pinagsisihan niya na yun. Hindi niya na ulitin yun. Di ba, Randolph? Hindi na talaga kuya. O, kita mo na. At saka, paborito ng pamangkin mo yung si Randolph eh. Welcome na welcome siya dito sa bahay. Hindi na ibang tao yan. Pagbigyan mo na yung tao, makipagbalikan ka na. Pero, Kuya Chad, hindi pa rin siguro tama na pilitin natin si Rima na makipagbalikan sa akin. Lalo na kung hindi pa siya handa. Kala ko ba gustong gusto mo nang magkabalikan kayong dalawa? Oo kuya, pero may sarili pa rin pa siya si Rima. Kasi siya yung nasaktan. Kaya para sa akin, siya pa rin yung makakapagdesisyon. Ayokong pilitin natin siya. Salamat ulit sa pag-welcome sa akin dito ah. Kahit na, alam mo na. Huwag ka sa akin magpasalamat kay Kuya Chad. Nagising pala kanina si Louie, hinahanap ka. Kaso sabi ko, hindi siya pwedeng pumunta sa lamesa ninyo kasi nag-iinuman kayo. Kaya ayun, sa akin na lang nakipaglaro. Namiss ko yung batang yun. Mukhang namiss ka rin niya. Rima, yung tungkol nga pala dun sa sinabi ni Kuya Chad, huwag mo na lang munang isipin yun ah. Hindi ko lang mapigilan na mag-share ng pinagdaanan ko sa kanya kanina.
Usapang lalaki ba? Pero wag kang ma-pressure. Mukhang marami nga kayong napagkwentuhan ah. Oo, tagal kasi naming di nakapag-usap eh. So, paano? Good night na? Matutulog na rin ako eh. Oh, bakit? Ngiti-ngiti ka dyan. Wala. Wala naman. Ang tagal mo na kasing hindi nasabi sa akin yung good night. Namiss ko lang, sorry. Dapat hindi ko na bringing up yun. Anyway, mauna na ako. Thank you ulit. Bye. Bye. Rima. Sana mapatawad mo pa ako. Sana matanggap mo ulit ako. Kahit matagal. Maghihintay ako. Yun lang. Bye. Dahil nga mahaba-haba ang pinagsamahan namin ni Randolph, hindi na iwasan nang mapalapit din siya sa pamilya ko. Lalong-lalo na kay Kuya Chad at sa anak niyang si Louie. In fact, mas kabisado pa niya ang ugali ng pamangkin ko. Kahit papaano ay naging parte na rin ng pamilya namin si Randolph. Kaya hindi maiwasang nakakapagkwento rin siya ng mga pinagdaanan niya sa Kuya Chad ko. Botong-boto si Kuya Chad kay Randolph. Una, kaming dalawa lang kasi ni Kuya Chad ang magkapatid. Kaya kay Randolph niya lang naranasan ang magkaroon ng kapatid na lalaki. Pangalawa, nagkakasundo talaga sila sa maraming bagay. Kaya hindi na rin nakakapagtaka na nakaramdam siya ng simpatya noong malaman niya ang pinagdaanan ni Randolph. Malaki impluwensya sa akin ni Kuya Chad. Alam kong hindi niya gugustuhin na mapahamak o masaktan ako. Kaya noong nakiusap siya na pagbigyan ko si Randolph, napaisip ako. Hindi naman ibig sabihin noon makikipagbalikan na agad ako sa kanya. Pero mas pinuksan ko ang isip ko sa mga paliwanag at pakiusap ni Randolph. Hanggang sa hindi ko namalayan, unti-unti nang lumalambot ang puso ko para sa kanya. Naging mas madalas pa nga ang pagbisita ni Randolph sa bahay, lalo't may basbas na siya ng Kuya Chad ko. Nakita ko ang pagbabago ni Randolph. Hindi na siya namimilit gaya nung mga unang araw ng panunuyo niya sa akin. Naging mas matyaga siya sa paghihintay. At dahil doon, mas nakumbinsi ako na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Muli kong tinanggap si Randolph sa buhay ko. Pakiramdam ko noon ay naging mas masaya pa ang relasyon namin dahil ramdam ko ang kagustuhan ni Randolph na makabawi sa akin. Mas naramdaman ko ang pagmamahal niya. Mas naglaan siya ng oras at atensyon sa akin. Wala akong ibang hiling noon kundi ang magpatuloy ang magandang pagsasama namin. Halos gabi-gabi akong nagdarasal na sana ay tuparin ni Randolph ang pangako niya na hinding-hindi na niya ulitin ang pagkakamaling nagawa niya noon. Sana ay hindi masayang ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya. Sigurado ka okay ka na dito? Oo, mahal. Hintayin ko na lang sila Darcy at Alice dito. Oh, bakit mahal? Parang nagbago timpla mo. Kasi makikipagkita ka na naman sa mga kaibigan mo eh. Baka mamaya kung ano-ano na naman i-feed nila sa utak mo. Huwag kang mag-alala. Kahit ano namang isipin at sabihin nila, hindi yun makakaapekto sa relasyon natin eh. Talaga? Yes, mahal. I promise. Pasensya ka na. Minsan kasi, feeling ko parang ang sama lagi ng tingin nila sa akin. Kahit wala naman akong ginagawang masama, parang nahusgahan na agad nila buong pagkatao ko. Hayaan mo na sila, mahal. Balang araw, matututunan ka rin nilang tanggapin. Sana nga. Rima! Ay, ayan na pala sila. Kanina ka pa? Hindi naman. Mga 10 minutes pa lang siguro. Nandito
nandito pala si Randy. Hi, Randy! Ay? Muna na ako, mahal. Update ka na lang kapag nakauwi ka na. Okay. Bye. Ingat ka. Nakita niyo yun? Hindi man lang ako binati ng maayos, tamang-tango lang. Hayaan nyo na lang. Kayo naman medyo nahihiya lang siya sa inyo. Well, hindi na namin kasalanan yon. Siya kaya yung history na may kalokohan. Dars, please. 'Di ba? Ilang beses ko nang sinabi, hanggat maaari, wag na natin pag-usapan yung tungkol dito. Sabi ko nga. Pero girl, alam mo ba? Shh! Alice, please. Oh, okay. So, ayaw mong marinig yung sasabihin namin? Ano ba kasi yun? Kung tungkol lang kay Randy, please lang, wag na. Okay, di wag. Niloloko ka ulit ni Randy. What? There. I said it. Niloloko ka ulit ni Randy. Tama na nga yan. Tara na, at baka maliit pa tayo sa pupuntahan natin. Ayaw mo maniwala ha? Sige. Hoy, ano bang ginagawa natin dito? Alam niyo namang hindi ako nagpupunta sa mga gantong lugar, di ba? Nandito tayo para magising ka sa katotohanan. Ano? Hindi ka ba nagtataka? Ang laging paalam sa'yo ni Randy may eat out or may team dinner sila ng mga kawork niya. Pero ang palagi nilang pinupuntahan ay lugar kung saan hindi ka pumupunta. Kung saan alam niyang hindi ka sasama. So? My God, Rima! Hindi ka pa ba nagtaka? Natural lang naman yun. Mga pagod sila sa trabaho, so malamang gusto nilang mag-unwind. Okay, fine. Ayaw mo maniwala? Sige, halika rito. Oo, yan. Tingnan mo kung sino yung nasa gitna. Woo! Party pa! Woo! Let's go! Si Randolph? See? So, dito sila gumigimik ng mga kawork niya? My goodness, Rima. Huwag kang magtanga-tangahan dyan. Hindi mo ba nakikita kung sino kasama niya? Si Stephanie. Exactly. Yung babae na dahilan ng pagloloko niya sa'yo ngayon, hanggang ngayon nakikita pa rin sila. And guess what? Mas sweet pa si Randolph sa kanya kaysa sa'yo. Tingnan mo, kung makaakbay wagas. Woo! Ano? Naniniwala ka na sa amin? Tara na. Umalis na tayo rito. Wait, teka lang. Masyado pang maaga, Mams. Gusto mong patunayan namin sa'yo mga paratang namin sa kanya, di ba? Magstay pa tayo ng ilang minuto para makita mo. Kung ano man yung gusto niyong iparating, kaya niyo ako dinala rito. Okay na. Naiparating niyo na. Kung gusto niyong ipamukha sa akin na ang tanga-tanga ko. Okay, fine. Pero please, gusto ko nang umalis sa lugar na to. Hindi naman yun yung gusto naming mangyari. Gusto lang namin na magising ka sa katotohanan na niloloko ka ng jowa mo. Ulit. Mams, feeling ko kailangan na nating umalis dito. Baka dito pa mag-breakdown yan. Magbuka na ng sasakyan, dali. Oh, eto na. Sorry, Ma'am, siya kung medyo brutal yung pagkaka-reveal namin sa'yo. Pero wala eh. Yun talagang realidad eh. Kung kailangan masaktan ka para ma-realize mo yun, then so be it. Wala akong ginawa kundi pagkatiwalaan siya. Pinilit ko siyang bigyan ng second chance. Kahit ang hirap-hirap. Handa akong ipagtanggol siya. To the point na kahit kayo mismo, nakakaaway ko na. Hindi niya deserve yung tiwala ko. Hindi niya deserve yung pagmamahal ko. It hurts the second time na malaman na hindi naman pala talaga nagbago si Randolph. Kung gaano kasakit yung naramdaman ko nung unang beses siyang nagloko,
mas dumoble pa sa pangalawang pagkakataon. Iba yung pakiramdam ng sinadya kang pagtaksilan. Mararamdaman mong parang basura lang ang feelings mo na hindi binibigyan ng halaga. Na wala siyang pakialam kahit masaktan ka pa. Doon ako na-convince na Randolph is not worth the second chance. Na sana hindi na lang ako nakinig sa mga pakiusap niya simula pa nung una. Nakipaghiwalay rin man ako sa kanya. But this time, I'm sure na wala na talagang balikan. Ipinangako ko sa sarili ko na kahit anong pilit ni Randolph na kausapin ako, hindi ako papayag. Makaramdam lang ako ng sign na paparating na siya, magmamadali akong umiwas para lang hindi ko na makita ulit ang pagmumukha niya o marinig man lang ang boses niya. But surprisingly, hindi ako ang unang kinausap niya after kong tapusin ang relasyon naming dalawa. Oh, magmerienda ka muna. Bigla-bigla ka na lang kasing sumusugod. Hindi ka man lang nagsasabi muna. Nanggigil talaga ako dyan sa Randy na yan eh. Kunting-kunti na lang, ipapablatter ko na talaga siya, I swear! Hinay-hinay lang. Ano ba kasing ginawa? Eto ka na nga. Chat ng chat sa akin, naggugulo. Anong sabi? Kakausapin daw niya ako. May utang daw akong explanation and apology sa kanya. Eh ako naman, hello, bakit kailangan ko mag-explain sa'yo, kuya? Eh kasi tingin niya kayo pa rin yung may kasalanan sa lahat ng nangyari. Kasalanan namin na nagloko? Okay lang ba siya? Kasalanan niyo raw na nagising ako sa katotohanan. Paniwalang-paniwala pa rin siya sa pantasya na nanilaso namin ng utak mo na sinisiraan lang namin siya. Saan ba kumukuha ng bato yung addict na yan? Grabe yung pag-hallucinate niya ah. Ay, ewan ko ba ron? Pilit niyang binabaloktot yung totoo? Akala niya kasi uto-uto ka pa rin hanggang ngayon. Well, not anymore. Ikaw ba sigurado nga hindi ka na ginugulo ng damuhong yun? Blinak ko na siya sa social media ko. Nagpalit na rin ako ng SIM. Kaya kahit gustuhin man niyang guluhin ako, hindi niya na rin magagawa. Teka, sa mga katrabaho mo, hindi siya nanggugulo? Hindi. Bakit mo naman naisip yun? Diyos ko, ma'ams. Ako hindi ako tinatantanan. Umabot pa hanggang sa mga office mate ko. Ha? Paano? Aba, edit chinat yung office mate ko. Si Darcy ay baklang haliparot na mahilig gumawa ng kwento. Umiwas sa baklang yan. Eh paano niya nahanap yung social media account ng mga office mate mo kung nakablock na siya sa'yo? Yun nga rin yung pinagtataka ko eh. Di kaya may mutual friend kayo, tapos doon na siya nagka-idea kung sino yung mga connected sa'yo. Ang sabihin mo, baka may nilalandi din niya sa office namin. Diyos ko sa kalandian ng lalaking yun. Hindi na ako magtataka na mahinaharot siya everywhere. Ay, Rima? Rima, nandiyan ka ba? Tao po? Teka, si Alice ba yun? Parang boses niya yun ah. wait lang ha. Titingnan ko saglit. OMG, buti na lang nandito ka. Bakit? May problema ba? Meron, kailangan natin mag-usap. Teka, huwag mong sabihin ginugulo ka rin ni Randolph. Girl, paano mo nalaman? Ay, halika. Doon tayo sa loob. Okay. Oh my God! Don't tell me! Wow! Parang alam ko na kung saan pupunta to. May nanghaharas din ba sa'yo unggoy? Naku! Hindi lang unggoy. Halimaw na yata yun. Bakulaw. Okay, so mukhang hindi lang pala akong pinupuntarya ng mukong na yun. Ikaw rin? Well, yes! Kaya nga nandito ako eh, para magsumbong dito kay Rima. Teka, hindi ba natin siya pwedeng kasuhan sa ginawa niya? Alam mo, yun nga rin ang iniisip ko eh. Kaso, hindi ko sure kung sapat na ba yung mga nagawa niya sa atin para masampahan siya ng mabigat na kaso. So anong plano? Sa ngayon, siguro hayaan nyo na lang muna siya sa ginagawa niya. I-save nyo lahat ng screenshot. I-record nyo lahat ng voice calls. Kung sakaling lumala pa,
Magagamit natin lahat ng yan. Eh ikaw, okay ka lang ba? Hindi ka ba niya ginugulo? Nakakapagtaka nga eh. Bakit kayo yung ginugulo niya tapos sa akin, wala man lang siyang paramdam? My God! Kinakabahan na tuloy ako sa susunod niyang gagawin. Siguradong pagkatapos niya sa amin, ikaw na yung susunod niya, Rima. Subukan lang niya. Makikita niyang hinahanap niya, no? Kung akala niya, mabibilog niya ulit yung ulo ko, pues nagkakamali siya. Dahil sa kanya, natuto na ako, no? Hindi na ako ulit papayag sa mga pang-uuto at panggugulo niya. Wala nang epekto sa akin yung pagpapaawa niya. Sa oras na magparamdam ulit siya sa akin, sisiguraduhin kong yun na rin yung huli. Lumala nang lumala ang toxicity ni Randolph. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng kapal ng mukha para isisi sa mga kaibigan kong mga nangyari. Paano nga napapaniwala ang sarili niya na sila Darcy at Alice ang dapat sisihin sa lahat? I guess that's the biggest proof na never talaga niyang tinanggap na malaking kasalanan ang panglolokong ginawa niya. That he thinks he can get away with it for as long as walang nagbubuking sa kanya. Well, too bad for him, meron akong mga kaibigan na nakabantay at nakaalalay kahit na minsan hindi ako naniniwala sa mga instinct nila. Nagtuloy-tuloy ang pangharas ni Randolph sa mga kaibigan ko, and when he's done with them, ako naman ang sunod na kinulit niya. Gaya ng dati, todo ang pagmamakaawa at paghingi ng sorry. Pero natauhan na ako. Hindi na ulit ako magpapadala sa pagpapakitang tao niya. Kahit pa humingi siya ng tulong sa Kuya Chad ko. Nandito na ako. Oh, ginagabi ka yata. Maraming tinapos sa school eh. Nga pala. Nabalitaan ko yung ginawa nila Darcy kay Randolph ha. Yun ba? Medyo threat na rin kasi sa safety si Randolph eh. Kaya habang wala pa siyang nagagawang hindi maganda, inagapan na nila. Palagay mo magagawa ni Randolph yung iniisip nila? Ewan ko. Base sa mga pinapakita niya ngayon, hindi malabo eh. Ikaw ba? Hindi ka ba ginugulo? Hindi kuya. Sa awa ng Diyos. Paano kung isang araw biglang magpakita dito at magmakaawa na patawarin mo siya? Hindi na kuya. Nadala na ako. Tama na yung 2 beses na nagpakatanga ako sa kanya. Sinayang niya yung chance na binigay ko sa kanya eh. Kaya wala nang dahilan para patawarin ko ulit siya. Sayang kayo eh. Sayang talaga. Kaso hindi naman akong sumira ng pinagsamahan namin eh. Kundi siya. At saka kuya. Ano yun? Pwede ba sa susunod na magpakita o magparamdam si Randolph sa'yo, ikaw na mismo yung magpaalis sa kanya. Hindi ko na kayang harapin siya eh. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko lang lahat ng ginawa niya sa akin. Pero... At saka, hindi rin natin alam kung ano yung pwede niyang gawin eh. Ikaw din, okay lang ba sa'yo na may mangyaring masama sa akin? Sige na kuya, magpapahinga na muna ako. May lakad pa kami nila Darcy bukas eh. Iyan, okay na siguro to. Hello, Mams! Ma'am, saka na. Paalis na ako ng bahay. Legit yan ah. Oo, ito na nga. Palabas na ako ng pinto. Bye-bye na. Oh, sige ba, ingat ka. Bye. See you. Oh, Rima, buti naman lumabas ka na ng kwarto. May bisita ka. Sino kuya? May lakad ako ngayon eh. Pakisabi na lang bumalik na lang sa susunod. Hi. Randolph? Anong ginagawa mo rito? Nakiusap eh. Baka raw pwede kanyang kausapin. Kuya, kabilin-bilinan ko, di ba? Ayaw ko na siyang makita. Wala akong time para makipag-usap sa kanya. Sige na, pagbigyan mo na. Wala namang ginagawang masama yung tao eh. Walang ginagawa? Pero may ginawa. Ilang beses na nga eh.
Bakit kasi hindi niyo pag-usapan para maayos niyo? Wala nang aayusin, kuya. Kasi hindi na maaayos yun. Sirang-sira na. At ikaw naman, Randolph, ang kapal din naman ng mukha mo magpakita ulit sa akin no? Pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin? Pati sa mga kaibigan ko, ha? Rima naman, hindi ka ba nangihinayang sa mga pinagsamahan natin? Hindi. Kahit katiting? Kahit kapiranggot, kahit gahibla, wala akong panghihinayang na nararamdaman. At pwede ba? Tigil-tigilan mo na yung pagpaparamdam at panggugulo sa akin. Ayaw na kitang makita pa kahit kailan, kahit yung anino mo. Grabe ka naman sa akin. Pumayag na nga si Kuya Chad na makausap kita Pwes, hindi ako si Kuya Chad. Kung siya napapayag mo, di kayo yung mag-usap. Rima naman Tama na, Randolph. Tama na yung panggagamit mo sa pamilya ko para i-manipulate ako. Kung dati umiipekto yung ganyan sa akin, pwes hindi na ngayon. Grabe, ganun ka na ba talaga katigas? Oo, dahil sa'yo. Dahil sa paulit-ulit mong panloloko sa akin. Sinayang mo lang lahat ng chance na binigay ko sa'yo, Randolph. Pinagmukha mo akong tanga. Pinatunayan mo lang sa akin na hindi dapat binibigyan ng isa pang pagkakataon yung mga kagaya mong manloloko. Alam ko namang nagkamali ako Alam mong nagkamali ka. Pero kahit kailan, wala kang ginawa para itama yung pagkakamali mo. Wala kang ginawa para bumawi sa akin. Dahil simulat sa Paul, wala ka naman talagang balak magbago. At ang kapal ng mukha mo para ibaling ang sisi sa mga taong malalapit sa akin. Ito na yung huling beses na makikita kita dito sa bahay namin. Dahil sa susunod na lumapit ka pa sa akin, hindi ako magdadalawang isip na kasuhan ka. Ayoko na, Randolph. Gusto ko nang tapusin lahat ng nag-uugnay sa ating dalawa. At sisimulan ko yon ngayon mismo. Nakakalungkot that I had to learn my lesson the hard way. Kailangan ko pang masaktan ulit para lang ma-realize na hindi nang pala worth it si Randolph at all. Ang mas masaklap pa, hindi lang ako ang apektado sa mga ginawa niya, kundi pati na rin ang mga kaibigan ko. May mga tao pala talagang ganun na sobrang tapang ng hiya, may gana pang sisihin ng iba sa mga pagkakamali na sila naman ang may gawa. Anyway, sa ngayon, hindi na ako masyadong ginugulan ni Randolph. Ang huling balita ko lang sa kanya is in a relationship siya ngayon, pero hindi pa rin tumitigil sa pangangaliwa. Salamat na lang talaga at inalis ko na siya sa buhay ko. Dahil kung hindi, siguradong katakot-takot na sakit ng ulo ang dinaranas ko ngayon. Siguro ang may papayo ko lang, huwag manghinayang sa taong walang pag-asang magbago. Deserve nating lumaya, deserve nating sumaya.